Ma'am Rose, Po. yung mga nakita natin na mga litrato, yun na po yung kasalan na Opo. nangyari. Yun na po yung nangyari po nung nakita ko po yun. Ano po yan? Birthday niya po yun, July. Okay. Pero ma'am, magkasama daw kayo for 25 years. Opo. Pero hindi kayo kinasal. Hindi po kasi dapat po plano namin noong February po. This year. Sana, Kasi po, ano po namin yun, yung birthday ko po, yun po yung iririgalo niya sa akin. Kasi in case po sumugod daw yung babae, isasampal ko din daw po sa mukha nung ano kasi sinasabi po niya sa akin, hindi niya po mahal yung babae, pira lang po yung gusto niya. Wait lang ma'am ha. So, eto po palang pinakasalan ng inyong kinakasama. Kilala nyo na rin po pala. Hindi ko po yung nakikita sa personal po. Okay, pero nabanggit na po yan. Opo. Okay. At ano po yun? Nung sinasabi niya na kung aatake or susugod sa inyo yung babae. So, Binabantaan po siya ng babae. may relasyon na talaga sila. Nahuli ko lang din po yun sa cellphone. Nung una, deny po siya. Okay. Ano po yung nakita ninyo dun sa phone? Nakita po, kulang po yun sa cellphone na may tumatawag po sa kanya. Ngayon po, ang sabi ko sa kanya, sino po yan tumatawag sa'yo? Ang sabi po niya, ay doon po yan sa yung kapitbahay po nila, yung sa kasamaan po niyan, tricycle driver. So hindi po ako kontento. Tinawagan ko po yung asawa po ng tricycle driver. Opo. Yun po yung nagkwento sa akin lahat po about dyan sa kanila relasyon nila. Tapos nung kinumpronta ko po siya, umamin po siya, hindi pa daw po sila nagkikita ng babae na yan. Tapos nag-post po kami ng picture namin dalawa. Bigla akong tinawagan ng babae na yan, pinagmumuran niya ako. Ang kapal ang mukha ko. Bakit ako pa yung may kasalanan na ako po yung parang nasa posisyon na oo, hindi nga kami ikinasal pero ganun po katagal yung pagsasama namin. Yes. Tapos kung murahin po ako ng babae, sobra po yung pagmumura niya sa akin. Marami po yung screenshot kasi binura nung asawa ko nung. Okay. Pero, madam, kasi, base po dyan sa kwento ninyo, it would appear na yung dati nyong kinakasama, si Danny, talagang matagal na rin may karelasyon. Sabi niya po, 2025 po, kasagsagan po nung sakit ko noon. Kasi kasamahan po niya yan sa TikTok, sir. Yun po yung taga-post ng tulong sa akin. Pag humingi po siya ng tulong po sa TikTok, yan po yung taga-post ng tulong. Kaya hindi alam po yun ng babae na may kinakasama si Danny kahit hindi po kasal. Ma'am, pero kasi, ang sa akin, ang dating sa akin, harapan ka ng niloloko nitong si Danny Sanchez. Okay? Bakit naman po umabot sa punto na pinatawad lang ninyo, kaya tinuloy-tuloy lang din niya yung relasyon na yon? Hindi po. Nung nahuli ko po yan, ang sabi po niya sa akin, wala na po silang relasyon. So ayaw ko pong masira yung pinagsamahan namin. Kasi yun po yung sinasabi niya sa akin, hindi niya po kaya pakisamahan yung babae po. Kasi kumbaga, pira lang yun po yung habol niya. Okay. Pero ito, kinasal na. Opo. Tapos ito pong June 2, kasi matagal po sabi niya wala silang communication. June 2 po, nahuli ko po yan na may cellphone. Nung mahuli ko po yung cellphone, yun po, cellphone pala po yan ng babae na binigay. Sabi ko tuloy-tuloy pala yung relasyon nyo. Umabot na po yan sila sa barangay. Kasi yung babae, kinuha po niya lahat yung mga binigay niya doon sa asawa ko, doon kay Danny. Kinuha na po yung tricycle, kinuha na po niya yung cellphone. May pera pa nga po, hindi ko alam kung anong doon involved doon sa pera. Okay. Kaya may permahan na po yan sila. Okay. Ma'am, ganito po ha. Kung ano man po yung silang dalawa, kung nagreklamuhan sila bawat isa, pero kasi the fact is, as of today, kasal na silang dalawa. Okay? Sa mga netizens po natin, sa mga nakikinig sa radyo, si ma'am is parang may sugat dito sa mukha. Ang balita ko po, nung nakita ninyo yung sa may TikTok, yung mga litrato na yun, nahimatay kayo, tumama yung mukha nyo saan? Sa semento po. Ano pong, nung nakita nyo yung mga litratong yun? Nung makita ko po yung post nila, parang nanginginig po lahat ng katawan ko. Hindi ko po matanggap na ganun po yung ginawa kasi sobra po akong nag-alala sa kanya, sir. Kasi may banta po yung babae na kung hindi po niya makuha yan siya, isa sa amin dalawa, ipapapatay niya. Hindi ko lang po naparinig sa kanila kasi nung time na nasa barangay po sila, hindi po ako pinapasok kasi hindi naman po daw ako ang kumplinan.
Hindi naman po ako daw ang kaya hindi po nila ako pinapasok doon sa na magsabi sana. Ma'am Rose, kailan niyo po huling nakausap si Sir Danny at ano po yung naging pag-uusap po ninyo? Noong June 27 po, wala po, paalam po niya, bibiyahe lang po. Walang closure? Walang Wala po. nagsabi na Wala po. break na tayo? Walang Wala ganon? Sabi po. po, kasi namamasada po siya as tricycle driver. So ang sabi lang po niya, alis na ako, babiyahe na ako. Oo, ginising po niya ako. Mhm. Sabi lang po niya sa akin, Mama, magluto ka ng ulam. Mhm. Kahit po may lagnat ako, pinipilit ko pong lumabas. Okay. Para makabili po ng ulam. Wala po kami pong hiwalayan kasi pag sinasabihan ko po siya na kung gusto po niya yung babae, magsabi lang siya sa akin ng totoo. Huwag po yung biglain niya ako. Hindi po niya sinasabi na mahal niya yung babae. Kami daw po yung mahal niya. Yun po yung sinasabi niya Ma'am, lagi. nung nakita na po ninyo itong mga litrato po na ito, sinubukan ba ninyong lumapit sa kanya, kausapin? Hinihintay ko po yung tawag niya. Lagi po, araw-araw po ako natawag sa kanya. Hindi po na yung cellphone niya, hindi na po siya active. Okay. Hindi na po siya active. Wala na po siyang Grabe po yung trauma ko nangyari po sa akin kasi buong akala ko baka pinatay siya. Buong akala ko po kung napaano po siya. Oo. Ma'am, ganito po ha. Una po sa lahat, no? Since you are not married, wala pong prohibition dito kay Sir Danny to get married sa ibang babae. Okay? In short, no? He is in full capacity, okay, na makipagkasal sa taong kagustuhan po niya. Okay? Pero sa sinasabi po ninyo, no? Kasi 20 years ba naman 25 silang po. 25 years ba naman silang magkasama? Alam naman po natin when it comes to the violence against women and children, RA 9262, it applies. Okay, especially if you have dating relationship. Dito 25 years, hindi na lang dating relationship na yun. Halos siguro trinato nyo na yung isa't isa bilang mag-asawa. Wala lang talagang papel na magpapatunay po yun. Pero nakikita naman po natin yung epekto dito kay Madam. Baka pumatak po ito as violence, psychological violence dito sa nangyari po na ito. Pero yung pagpapakasal lang po niya, the fact itself na nagpakasal po siya, wala po kasi nagbabawal doon. Okay? Pero yung epekto nito sa psychological well-being ni Madam, especially siya rin, meron pa atang naunang pangako na February papakasalan po niya, hindi naman tinuloy. Ngayon, iba na po pala. Ibang usapan na po yon. Pero Madam, ganito po, no? Baka nakikinig po yung dati po ninyong kinakasama. Baka ito na po yung closure ninyo. Sige po, no? Kausapin po ninyo, baka nakikinig po siya. Yung gusto ko lang po malaman sa kanya kung bakit niya po ginawa sa akin. Bakit niya po ginawa sa akin po yung ganito? Kasi sinasabi po niya lagi, hindi niya kami kayang iwan. Tapos bakit niya ginawa sa amin na wala siyang paalam? Lagi ko po siyang tinatanong. Lagi po sinagot sa akin, hindi niya mahal yung babae. Pira lang po yung habol niya. Tapos bigla ko po makita, kahit po anong oras, pwede ko pong ikamatay yung ginawa niya po sa akin. Hinihingi ko lang po sa Diyos na sana po tumawag sa akin. Sabihin niya po kung ayaw niya na sa akin. Yun po yung gusto kong hinihiling sa kanya, hindi niya po ginawa. Bakos na akala ko'y nalulungkot siya. Masayang silang mag-post. Na masaya sila samantalang ako. Halos wala kaming makain, mga bigay po ng kapitbahay. Alam niya, nabili pa po ako ng gamot. Estudyante pa itong bata. Kung napapanood nyo man po ito, sana po magkaroon po sila ng pag-uusap ni Mama para po magkaroon din po ng katahimikan si Mama. Kasi po, gabi-gabi po siyang nag-iisip eh. Saka, nahihirapan din po ako kasi nag-aaral din po ako. Hindi ko, pinagsasabay ko lang po yung pag-aaral ko tsaka yung pag-aalaga ko sa manay ko tsaka pagtatrabaho po. Para lang po may raos namin yung pang-araw-araw. Susubukan po natin na makapag-schedule po na kayo po ay makaharap nitong dati po ninyong kinakasama. Ang mahalaga dito is mapag-usapan man lang ninyo yung nangyari. Pero, Madam, ako na po nagsasabi sa inyo ha, kung ang hinihintay pa po ninyo is yung categorical, malinaw
na desisyon nila kung Hindi ko na ano po na kayo- mangyayari dyan sa relasyon po ninyo. Hindi ko na po yan hinihiling. Wala na pong maging... Gusto ko po yan, saka sir, may lilinawin lang po ako sa inyo. Yung Danny Sanchez po, hindi po niya tunay na apelyido yan. Alias lang po yan. Okay. So, ano yan? Ginagamit lang ng pangalan, ganon? Ito po sila talaga dalawang magka-apelyido. Hindi ko po alam kung anong kaso niya sa kanila. Bakit hindi niya magamit yung apelyido? Okay. Well, kung may tinatago siyang ibang pagkakakilanlan dyan, Ito. eh, Ang totoo po niya, pangalan Roger Malaguna po. Alias Buton. ibang aspeto yan. Kung baka dun sa ginagawa nilang marriage certificate, false name. Okay, yung ginagamit po Saka nila. nagtaka po, bakit po sila nakapagpakasal? PSA po na sa akin, yung mga requirement niya sa akin po. Ma'am, alam mo, sa totoo lang, naplano na niya yan. Opo. Kitang-kita mo Wala po naman dun akong sa litrato ng kasalan nila, parang napaghandaan talaga eh. Opo, wala po akong ideya na ganun po yung gagawin niya sa akin. Ni sa panaginip po, hindi ko po yun. Akalain na ginawa niya yan sa amin. At sa panahon natin ngayon, ma'am, wala na po yung mga biglang kasalan. Yung marriage license pa lang eh, ang tagal-tagal ng i-secure po yan. Anyways, Ma'am Rose Habin at kay Sir Windel Malaguna, babalitan namin po kayo ha kung mag-reach out. Kami naman po ay bukas dito kay Danny Sanchez. Kung gusto po ninyong harapin si Ma'am Rose at si Sir Windel, sabihan nyo po kami na po mag-arrange para po dyan. Gusto ko po siyang makaharap. Apo. Gusto ko po siyang makausap. Kung bakit na ginawa sa amin to, tinapo niya kami na parang basahan. Yung pinagsamahan namin, hindi niya pinahalagahan. Pinagpalit niya kami sa ganun lang niya nakilala dahil po sa pera. Kasi sinasabi po niya, mapera daw po yung babae kasi may pwesto, may tindahan. Nung po ako may tindahan din po ako, lahat po ng luho niya sa akin na ibibigay ko po. Kumbaga po, pera lang po yung kapalit sa akin. Malasakit ko sa kanya. Pera lang po ang kapalit ko. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po sa programa niyo. Kahit papaano, naano ko po yung... Sa ano ko loobin po, niyo, ma'am. opo. Yes, ma'am. Opo. Yun. Ang bigat no? Sobra po. Ramdam din namin eh. Sobrang bigat po. Hindi ko po kaya tanggapin. Salamat po, ma'am. At Sir Windel, maraming salamat po. Magandang hapon po.